Sa El Grito ay pinangalandakan ni Benzaib na tama siya sa madalas niyang sabihin na nakasasama sa Pilipinas ang pagtuturo sa kabataan. Pinatutunayan ito umano ng mga paskil. Binalot ng takot ang lahat mula sa general hanggang sa mga inchik. Hindi na din nakapunta sa basar ni Quiroga ang mga praile. Inayos din ng mga inchik ang kanilang mga tindahan upang madali itong maisara kung sakali. Naisip ni Quiroga na sumangguni kay Simon upang itanong kung panahon na upang gamitin ang mga baril, pulbura at bala na ipinatago nito sa kanya. Sinabi noon ni Simon na iyon ay palihim na ilalagay sa mga bahay-bahay at baka magpahalughog ang pamahalaan. Naniniwala si Simon na marami ang madakip at mabibilanggo. Kikita sila ng malaki lalo sa mayayamang magpatutulong sa kanila para maabsuelto at iyon ay nangangahulugan ng malaking salapi. Ngunit hindi nakausap ni Quiroga si Simon. Ipinasabi lamang na huwag galawin ang mga sandata sa kinalalagyan nito. Pumunta si Quiroga kay Don Custodio upang isangguni kung dapat niyang sandatahan ang sariling tahanan. Subalit, ayaw rin tumanggap ng bisita si Don Custodio. Kaya naman kay Benzaib nagtungo si Quiroga. May 2 revolver na nakapatong sa mga papeles ng manunulat, kaya nang makita niya ang mga ito ay nagpaalam kaagad ang inchik at nadahilang may sakit. Kinahapunan ay may kumalat na balitang may panayam ang mga estudyante at tulisan sa San Mateo. Ang balak daw na paglusob ng mga ito sa lungsod ay nabuo sa isang pansiteria. May pabor pandigma pa daw ang mga Aleman. May mga estudyante daw na nagtungo sa Malacañang upang magpahayag ng pagkamakastila, ngunit nahulihan sila ng armas kaya ito ay pinakukulong. Nailigtas daw ang general na ng mga oras na iyon ay nakikipanayam sa mga puno ng orden o probinsyal kay Padre Sibayla at sa kinatawan ni Padre Salve na si Padre Irene. Dinalaw ni Padre Irene si Kapitan Tiago na may malubhang karamdaman. Lubos na kapani-paniwala ang kwento ng pari sa matandang may sakit. Ngayon ay higit na pinalubha ang kalagayan ng matandang lalaki, sanhi ng kilabot at panggigilalas dahil sa kwento ni Padre Irene. Nakakapit si Kapitan Tiago nang mahigpit sa pari at nagpilit bumangon. Inatake ang matandang lalaki, nanginig at hindi nakapagsalita hanggang sa namatay na dilat ang mata. Nagpamulagat si Padre Irene at dahil sa matinding takot ay nagtatakbo ito. Sa isang binyagan ay may nagsabog ng salapi para sa mga bata, kaya't may naganap na kaguluhan. Nag-agawan ang mga bata kung kaya't nagkaingay sa may pinto ng simbahan. May nagdaang mga opisyal at nabigla ito sa mga nakita. Inakala niyang gawa iyon ng mga pilibustero kaya hinabol ng sable ang mga batang nagsipasok sa simbahan. Nagtakbuhan ang mga tao dahil nagsimula na raw ang himagsikan. May 2 tao na nahuling nagbabaon ng sandata sa silong ng isang bahay na tabla. Hinabol ng mga tao ang 2 upang ibigay sa pamahalaan, ngunit hindi nila iyon nahuli. Ang mga baril ay lumang eskopeta na maaari pang makasugat sa gagamit. May veteranong napatay ng isang kawani sa pag-aakalang isa itong estudyante. Patay rin ng isang bingi na hindi sumagot ng tanungin. Sa isang tindahan ay napag-usapan si Tadeo. Binaril na raw ito kaya napadaing ang babaeng kausap.
Marami raw kasing utang sa ginang si Tadeo. Sinabihan naman siya ng baka raw madamay pa kay Tadeo ang may-ari ng tindahan. Kaya natahimik ang babaeng kanina lang ay dumaraing. Si Isagani naman daw ay kusang nagpadakip. Isa daw siyang loko-loko ayon sa usapan. Malamang daw ay babarilin din iyon. Wala namang pake ang babae dahil wala naman daw itong utang sa kanya. Baka raw ipakasal na din sa iba si Paulita. Sa tinuluyan ni Palsido Penitente, hindi naniniwala ang platero sa mga paskil. Si Padre Salvi daw ang may gawa noon. Ayon naman sa isa ay si Quiroga ang may gawa. Dahil may ibig daw ipasok na kontrabando ang inchik na nasa look ng 100,000 pisong Mexicano. Nagkaroon ng kaguluhan. Pinadulasan ang mga kawani sa adwana at nakalusot ang salapi. Pagkaraan ay may narinig silang mga yabag. Kay Quiroga, naputol ang usapan ngunit kunwari binanggit ng isa si San Pascual Bailon. Ang dumating pala ay si Placido kasama ang manggagawa ng kuwitis o pulbura ni Simon. Hindi raw nakausap ni Placido ang mga bilanggo. Ayon sa manggagawa ng pulbura ay mapupugutan ng ulo sa gabing iyon. Pinalitan ang mga tanod sa pinto ng syudad ng gabing iyon ng mga artilyerong Kastila. Kinabukasan sa Luneta ay may nakitang bangkay ng isang dalagitang kayumanggi. Halos hubad ang bangkay. Nakita man iyon ni Benzaib ay di na rin niya ibinalita.